Magandang oras mga katiyats, mga kababayan, magandang buhay sa lahat. Meron tayong magandang kwento dito. Ito ang katanungan kung bakit tinatawag na Yamashita Treasures ang Emperor Treasures ng Japan sa Pilipinas. Bakit nga ba hindi tinawag ito na Hirohito Treasures? Bakit hindi tinatawag na Prince Takeda Treasures? Bakit hindi tinawag na Prince Chichibo? Na sila naman talaga ang may-ari niyan at nagpabaon sa kalupaan ng Pilipinas. Alam naman ng lahat na ang mga treasures na yan ay galing yan sa mga karatig bansa at tinatawag na looting, pinagnanakaw ng mga sundalong Hapon sa utos ng isa sa mga trusted na tauhan ng Golden Lily. Yun ay si Mikasa. Si Mikasa ay isang leader daw yan ng mafia sa Japan. Underground group. Which is sila yung kumukuha or nagtitipon ng mga ginto na ito na nakuha sa mga negosyante, private individuals, sa mining company ng bawat bansa, sa mga bangko at kung saan saan na mayroong ginto, sa mga templo ng Buddhist temples kung saan marami ring ginto, sa mga simbahan na Katoliko at sa private individuals, kahit mga singsing, mga kwentas, kahit na gintong ngipin ay iniipon yan para gawing gold bars. Kaya ang tawag sa grupo na yun ay Kin no Yori. Kin no Yori or Yori no Kin. Yun yung grupo na naatasan na mag-ipon. Ipunin yung mga ginto na makuha sa buong at kung saan-saang mga lupalop, mga bansa sa Southeast Asia o sa Pacific Ocean, miglat sa Asia Pacific. Yung mga ginto na naipon doon ay gawing mga gold bars sa utos na rin ng hindi naman talaga si parang dami lang yan ng emperor. Yung grupo diyan ni Chichibo, yun talaga ang utak ng The Golden Lily. Ang Golden Lily or Yori no Kin, Yori no Kin sa Japanese ay yan yung grupo na mag-iipon ng mga ginto. So ito na, President Marcos coined this phrase in 1969 when a large treasures deposit was found under the main flagpole of Camp Aguinaldo. So totoo talaga na nakakuha si FM ng large treasure sa flagpole ng Camp Aguinaldo. O, eto na mga katiyets, di ba? Ito na yung magsasabi na totoo. His army excavated the site and recovered over 2,000 metric tons of gold bars and hundreds of precious stones. Ang libro na ito ay publish ito ni Charles McDougall. Itong ating pinablis ngayon, Asian Loot by Charles McDougall, isang Amerikano na treasure hunters na pumunta rin sa Pilipinas. Ang kaibigan kasi ni Charles McDougall, yung yung isang treasure hunter ni FM na may hawak ng mga mapa. Kaya nalaman ito ni Charles McDougall kasi close friend ni McDougall yung Amerikano na yun. Si Bob, ang kalimutan ko apelido yun, si Robert yun eh. Robert Curtis pala, si Curtis. Or minsan tinatawag na Bob Curtis o Rob Curtis o Robert Curtis. Yun ang Amerikano na magaling na engineer sa mining engineer yon sa Amerika na kinuha ni FM para tutulong sa pag-recover ng mga treasures. At siya yung nagsabi na nakakuha sa flagpole ng 2,000 metric tons. So ito, in 1970, the Cosmopolitan magazine wrote an article describing the Marcos couple as the wealthiest couple in Asia. O, totoo yan, di ba? Mga kababayan, talaga naman na sila yung pinakamayaman dahil nga
Nakahits eh. Nakahits ng Yamashita Treasures. Kaya si FM or dating Ferdinand Marcos talaga ang nagpangalan niyan, binigyan niya ng label na Yamashita Treasures. Even though ang mga treasures na yan ay hindi naman talaga yung pag-aari ni Yamashita, si Yamashita ay isang scapegoat lamang. Si Yamashita ang the tiger of the Malaya. Si Yamashita kasi ang pinakamagaling na general ng emperor noon. Kaya inatasan si si Yamashita na magbaon ng napakalaking treasures ng emperor. Yun nga yung nandyan sa Baguio City, which is yan yata yung nahukay ni Rogelio Cortez. Hindi lang Golden Buddha kasi ang laman noon ng bunker na yon. Merong mga kahon-kahon na gold bars at gemstones, sabi ni Rogelio Cortez. Pero yung kanilang inilabas, sigurado, panigurado ay yung Golden Buddha. Pero naiwan doon sa loob yung mga kahon-kahon na gold bars na sabi ni Rogelio Cortez. Kaya yun yata yung sinabi na nasa Baguio City yung pinakamalaking deposito ng Emperor Treasures na si Yamashita ang nagpabaon. Kung saan yung ano daw noon, entrance ay pinasabog at nalibing yung mga engineer na nagbaon sa loob, nagpa-party. Nagpa-party daw eh, kasi napakalaging ano yun. Ayon sa chismis ay kasing tangkad ng tao ang pile ng mga gold bars. Pinapile doon sa loob ang mga gold bars. Nandun ang mga sundalong Hapon, meron ding engineer na mga Hapon, meron ding mga Pilipino na tumulong sa paghukay, meron ding mga POW, prisoners of war na mga Amerikano. At nang matapos na ibaon yung mga ginto, ideposito doon sa ilalim ng bunker na yon, ay pinasabog ni Yamashita ang entrance at natabunan lahat. Buhay na natabunan lahat doon sa loob at hindi na nakalabas. Kaya nang pasukin ni Rogelio Cortez, ni Roger Cortez ang tunnel na yun, ay marami siyang nakitang kalansay. So yun nga yung mga hindi na nakakalabas at naiwang or nalibing na buhay doon. Kaya may mga curse talaga yung mga ginto na yun eh. Yung nakuha ni Rogelio Cortez na Golden Buddha at iba pang mga gold bars doon ay mayroong kasamang curse ng mga Hapon na nabaon doon. Mismo hindi lang Pilipino yung nabaon, hindi lang Amerikano. Kasama na nabaon doon ay mga engineer na Hapon at mga sundalong Hapon. May pagkahudas din pala tong si Yamashita, no? Kaya yan yung kwento ng Yamashita Treasures, which is nakuha daw yan din ni FM, nakuha daw din yung sa Baguio, yung kasama ng mga Golden Buddha. Kaya napakarami talagang ginto si FM sa mga bangko sa Switzerland. At yung sinabi na nagnakaw siya ay walang basihan. Kasi ang utang niya ay 20 million lang, di ba? 20 million lang yata yung utang ni FM noon eh. Tapos yung kanyang ginto ay bilyon-bilyon eh. Ang ginto niya deposito sa Bank of Switzerland. Kaya hindi ka panipaniwala yung sinabing magnanakaw. Yumaman ng mga Marcos dahil nga dito sa Yamashita Treasures. Okay, patuloy tayo. So, ang tanong, bakit nga ba iniba or binago ni FM ang pangalan ng itong Emperor Treasure? Bakit hindi Emperor Hirohito Treasures? Bakit hindi Prince Takeda, hindi Prince Chichibo? So ito, the Golden Lily Treasures activity, atin to basahin na. The treasure was never Yamashita's. Hindi kay Yamashita yan. Inutusan lang siya na magbaon. Imperial treasure ito, arguably belonging to the Imperial Japanese family.
And he may have had small stash of gold hidden away somewhere in northern Luzon. Itong northern Luzon na ito ay sa Kiangan. Ang hati ni Yamashita ay binaon niya sa Kiangan, yung kanyang last retreat, yung nandun siya, doon siya nahuli, yun na yung huling pagtakas ni Yamashita at doon niya na ibaon sa Kiangan. So meron akong ano niyan meron akong itong mapa ng father ko na mga naitago ng treasure sa Kiangan. At yun ay located sa tulay na lumang tulay, na under sa tulay ay isang river. So kung merong river sa Kiangan na nasa paanan ng bundok ng Kiangan, yun yung dyan lang malapit mismo ibinaon. Sunod-sunod yun, 3 deposito ng Yamashita. Kaya Yamashita talaga yung pinabaon. So yun ay mga vertical tunnel lamang, mababaw lamang, nasa 7 meters kasi nagmadali na sila. Kasi nandyan na yung mga Amerikano. So, balikan natin ang tanong, bakit naman binago ni FM ang pangalan nito? Na instead of Golden Lily Treasures, kasi yung Yuri-no-kin na grupo, sa English yun ay Golden Lily. The Yuri-no-kin group, na ang leader doon na isang leader ng Yakuza, ng Japanese Mafia, at ang namamahala ng Yuri-no-kin group ay si Prince Chichibo, na kapatid din ni Prince Hirohito, amigdad ni Emperor Hirohito. So ito, General Yamashita did however observe the progress of 12 imperial sites in the last 10 months of war. So, merong 10 imperial sites ang alam ni binaon yata ni Yamashita gamit ang mga sundalong Hapon at mga POWs or prisoners of war na Amerikano. Ang iba doon, Pilipino. So itong si Major Kojima Kashi, ito yung driver ni Yamashita. At may dito, may kwentong-kwento na nag-traitor daw tong driver ni Yamashita eh. Ito yung nagsumbong kay Douglas MacArthur na meron silang ibinaon. So ito, he was ordered by Prince Chichibu to speed up burial of treasure simply because MacArthur, MacArthur had already landed in Leyte. So ito nga, inutusan si Yamashita na bilisan yung mga pagbaon dahil nandiyan na si MacArthur sa Leyte. Sino ba si MacArthur? Yan yung pinakamortal na kaaway ni Yamashita. Kasi sa unang bugso ng digmaan, 1942 yata, 43, ang paglanding ng mga Hapon. Diyan yata naglanding una sa sa pinakadulo ng Luzon, sa may Batanes. Diyan naglanding, and then natalo ang mga Hapon ng puwersa nitong ni Yamashita. Natalo ang Amerikano pala. So unang bugso ng gera ay umatake sila, ang mga Amerikano, sila MacArthur, pero natalo sila ni Yamashita. Yun yung sinabi ni MacArthur na I shall return. Yun yung pinaka-famous quote saying ni MacArthur na I shall return, pero ang tagal bumalik ni MacArthur eh. 2 taon na nagtago si MacArthur sa Amerika. At nang bumalik ito, ay kasama na ang napakaraming barkong pangdigma, mga eroplano, at doon na natalo si Yamashita. Dahil sobrang dami na ng dala ni MacArthur na barko at eroplano.
So ito, meron pang tanong, oh. Meron ba daw Yamashita treasure din sa Singapore? Well, meron daw naiwan diyan sa isang ano diyan sa Singapore, isang Japanese temple na gawa ng mga Hapon. Ah, kalimutan kong pangalan ng ito, Shunan Jinja. Yung pangalan ng temple diyan, taga Singapore, kung nakikinig kayo. Shunan Jinja Temple ay merong mga naiwan diyan ng Hapon. Plundered gold pa rin yan. Is believed to have been anything from gold, bullion to religious statues. This was stolen riches from Asia would help uh, finance Japan's efforts since Japan at this time was poor in raw materials. So, ang mga binaon dyan ay ore, copper, nickel, and other metals needed to manufacture aircraft, tanks, and ships. Kasi nga ang Japan ay maliit lang na isla, kulang sila sa mga minerals. Kaya sa Singapore, ang ibinaon pala dyan ay mga metals eh. At ang mga ginto ay talagang hinakot sa Pilipinas. Kasi yun ang plano nila, na kapag masakop ang Pilipinas, ibaon muna sa Pilipinas ang ginto habang magipaglaban sila sa Amerika. At kapag nanalo sila versus Amerikano, hukayin nila yung ginto. Pero kapag matalo sila ay hindi nila sasabihin kung nasaan. 'Di ba? Kaya hanggang ngayon ay retrieval pa rin ng mga Hapon eh. Ang emperor's family hanggang sa ngayon, yung mga buhay nila ng mga apo-sapo, ay patuloy pa rin nag-retrieve ng mga emperor treasures sa kabundukan ng Pilipinas hanggang sa ngayon. Kaya meron tayong nakikitang mga remarkings pa rin sa mga niyog, sa puno ng kahoy, mga bagong marka dahil yun ay remarkings ng mga nag-survey na kaanak ng emperor. Ayan. So, ito kasi, kapag sabihin na emperor treasures, ay madawit ang pangalan ng family of emperor. Kaya binago ni Marcos ito, ni Ferdinand Marcos, binago niya ang pangalan ng Emperor Treasures. Ginawa niyang Yamashita Treasures. Kasi sino pang maghabla, sino pang magreklamo, patay na si Yamashita eh. Kaya yun ang ginamit ni FM, yun ang sagot. Kung bakit pinangalanan siya na Yamashita Treasure instead of Emperor Treasures. Kasi kung sabihin natin Emperor ay madawit ang pangalan ng pamilya ng Emperor, buhay pa yung iba, at baka tayo'y kakasuhan, di ba? O baka puntahan tayo dito ng mga ninja ng Japan, di ba? Sila Musashi, sila Batusai, pupunta sa atin dito, lagot tayo. Daming ninja ng Japan eh. Kaya yun ang pinakakwento ng Yamashita Treasures, kung bakit nagiging o tinawag ito na Yamashita Treasures. So klarong-klaro ito, Camp Aguinaldo Treasure, under the flagpole, Camp Aguinaldo pa lang nakunan. 2,000 tons daw. Naku, 2 truck yan. Dami-dami, no? Ayan. So itong Yuri no Kin or Kin no Yuri na grupo ay hindi, ang kanilang parang batalyon ay hindi para magipagbakbakan. Ang batalyon nila ay para kukuha or nakawin yung mga ginto sa mga bangko, sa mga minahan ng mga bansa na kanilang nasakop. Kahit na sa mga milyonaryo, bilyonaryo, mga mayayaman na tao, kinukuha yung mga alahas at iniipon. Yun ang trabaho ng isang batalyon na hindi sila Japanese Army, kundi parang ang kanilang trabaho ay talagang ipunin yung mga ginto. Kaya nga, pagkatapos ng giyera ng World War II, kahit ang Japan ay binomba ng Amerika, kahit na nagunaw ang Japan, after 2 years lamang ay nakabangon ito at lalong gumanda ang mga gusali. Yun ay dahil mayroong kasunduan daw ang Amerika. Si Yamashita kasi ay binigay niya ang isang
ang isang Emperor treasure site ay binigay niya kay MacArthur. Akala niya bubuhayin siya, pero hindi pala. Kaya yun ang malaking tulong sa Amerika, na biglang yaman din ng Amerika, dumami ang ginto sa Fort Knox, at Amerika ngayon ang pinakamaraming gold reserve sa buong mundo dito sa planet Earth. Dahil na rin yun sa Yamashita Treasures. At ang kalahati daw noon, nung kinuha nila na isang site na na-retrieve dahil tinuro ni Yamashita, ikinanta, ang kalahati noon ay binigay sa Emperor's family at na rehabilitated Japan. Tinulong na maitayo ang Japan ay galing pa rin sa ginto ng Golden Lily or the Yorinokin Group. So yan yung kwento niyan, mga kababayan. Kaya ang Japan hanggang sa ngayon ay panglima yata sa pinakamaraming gold reserve. Panglima ang Japan. Kaya mayaman pa rin ang Japan dahil pa rin sa mga ginto. Hindi natin alam kung ilang site pa ang pinahukay ni kasi buhay pa si Prince Takeda eh. Baka si Prince Takeda, baka tinuro din yung mga ibinao ni Prince Takeda at hinatian din doon palagi ang Japan ng Amerika. Kaya magtaka tayo, mortal na kaaway ng World War II, ngayon ang Japan at Amerika ay magkaibigan pagkatapos ng giyera dahil dito. Sana hindi ako nagkamali. Opinion ko lang yan, mga katiats. Okay, so ako yung magpapaalam na. Nasagot na natin ang kasagutan kung bakit Yamashita Treasures ito, mga katiats. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong na yan. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.